Mga katiyats, narito ang siyam na pinakamahal na meteorite na naibinta na dito sa ating mundo. Ang una rito ay napakamahal nito. Merong presyo na 1.7 million dollars. Ito'y natagpuan sa Fukang, China. Ang material na meron ito ay iron palisade at olivine. Natagpuan ito noong taong 2000 sa China. Ito ang pinakamahal sa lahat ng naibinta na meteorite sa buong mundo dahil ito'y palisade. Ang palisade meteor ay mayroong laman na mga gemstones na katulad nito. Meron siyang mga crystals na nasa loob kasama ng iron at mga nickel. So ito ngayon ang pinakamahal na meteorite na naimbinta, nakuha sa China. Kasi napakalaki din niya, nasa 15 tons yata ang bigat nito, kaya napakamahal. Imagine 1.773 million dollars. Sa peso yan ay nasa 70 million na. Pangalawa na pinakamahal, the Willamette meteorite, 1.1 million dollars. Sa Oregon, sa Amerika natagpuan ito. Ang laman nito ay hindi palisade kundi iron lamang at octahedrite. Kung napansin nyo, parang sunog siya na metal. Halos iron lang ang laman niya, kunting nickel lang yan. Magtaka tayo bakit napakamahal, kasi napakalaki niya. Ito daw ay core ng isang asteroid. Kapag sabihin natin na asteroid, malaki talaga ang asteroid, parang planeta na. So ang natira sa asteroid ay itong mga meteorite. Kapag papasok sa ating atmosphere ay liliit siya, ninipis dahil nasusunog. Pangatlong pinakamahal, the Brenham meteorite, 934 US dollars. 1,000 yan, 934,000. Naku. Magkano ba yan? Sa piso ang 900. Okay, so nasa mga 50 million yan pesos. Palisade pa rin siya dahil meron siyang laman ng mga crystals. Yang kulay dilaw dyan, yan ang tinatawag na palladies na mixed with nickel and iron. Kaya napakamahal niya, kahit maliit lang siya na piraso ay napakamahal niya. Okay, so maswerte talaga tayo kasi sa Pilipinas. Hindi tayo naghahunting ng meteor, yan ang mali natin. Yamasita palagi ang pinupuntirya natin eh. Dito kapag mag-meteor hunting ka lang, magnet lang ang gagamitin mo. Okay, pang-apat na pinakamahal na meteor, the Concepcion Junction meteorite, $755,000. Okay, 755, nasa 44 million yan. Napakalaking halaga pa rin. Landed in Missouri, Concepcion. Ano pa rin siya, palisade din siya oh. Meron ding laman na gemstones. At napansin nyo, maliit lang siya pero napakamahal. Imagine na ganyan ay milyon-milyon ang presyo niyan. Sa atin siguro kung maglibot tayo sa mga sa ating mga rivers, sa mga parang desierto na lugar, at magkaladkad tayo ng magnet, dala-dala tayo ng magnet, kaladkarin natin, at kapag may dumikit doon na bato ay siguradong meteor yan. Kaya meteor hunting tayo. Panglima, the Bor-Abor incomparable meteorite specimen. Bakit incomparable ito? Kasi kakaibang itsura niya. Price $600,000. $600,000 ay nasa 40 million sa piso. Landed in Kenya. So sa Kenya ito, siguradong mayaman ang nakapulot niyan. Maswerte talaga ang mga taong nakapulot niyan. Kaya kung makakuha kayo ng mabigat na bato at dumidikit sa magnet, dala-dala kayo ng magnet sa inyong mga bag. O kaya magkwintas kayo ng magnet
para kung makakita kayo ng parang meteorite, kasi marami tayong pinapakita dito, ay try nyo pagdikit ang magnet. Kapag didikit, naku, 70% kaagad yan na meteorite yan. Pero hindi lahat ng dumidikit na bato ay meteor. Kaya nung unang vlog ko ay pinakita ko kung paano i-test ang mga meteorite. Ito number 6 na pinakamahal na meteorite, spring water. Price $533,000 US dollars. Landed in Canada. Sa Canada naman ito. 1931 natagpuan. Ayan, tinatawag na spring water meteorite kasi natagpuan sa spring water. Swerte naman ang nakatagpo niya, no? Palasite din siya na type. Ayan, no? Meron siyang mga crystals at maraming nickel content. Ngayon, ito ang palatandaan nyo ng meteorite na totoo. Kulay brown siya, kulay kalawang, at mayroong itim-itim dahil nasusunog kasi yan habang pumasok sa ating atmosphere. Nagliliyab, kaya mayroong itim. Pero marami talaga ang kalawang niya kasi siya ay iron at may halong nickel. Kaya ganyan na kulay at hindi siya smooth. Kasi ang meteor, tumatama din yan sa ibang meteor, tumatama sa mga asteroids, kaya ang itsura niya ay ganyan talaga. May tinatawag na dentation, yung resulta sa banggaan. Pag nagbabangga yan ay masisira talaga ang surface. Itong lunar meteorite ay wala gaano siyang content na metal at nickel. Walang iron at nickel. Ito lunar meteorite galing sa buwan. Pero napansin nyo, mahal pa rin siya, 5 to 5,000 US dollars. Nasa 32 million pesos yan. Pero wala siyang laman na palasite, walang gemstones, walang nickel, walang iron. Bato lang talaga siya. Kaya napakaswerte, no? Ngayon, ang tanong dyan, nagmamagnet ba kaya yan? Kasi wala nga siyang iron at nickel. Mahal nga lang siya dahil galing siya sa outer space. Galing sa buwan. Kaya swerte naman ng nahulugan yan. Swerte talaga yan. Pero hindi yan madaling hanapin kasi hindi nagmamagnet. Okay, pang-walo, Gibeon meteorite, 437 US dollars. Sa peso, that is mga 26 million. 26 million pa rin yan. Kahit ganyan lang yan. Kung napansin nyo ay brownish pa rin siya. Ayan, o, yan talaga ang classic na kulay ng meteor, yung parang bakal na kinalawang. Kasi literally bakal talaga yan. At meron lang siyang halong nickel sa loob nito. At minsan kung siswertehin, palasite, merong laman na crystals at gemstones. Kaya yan mga katiyat, yan ang palaging tandaan nyo sa mga meteorite. Kaya dala-dala lang kayo ng magnet. Kasi ang magnet ang isa sa pagtitest niyan kung totoo. Okay, so ito panghuli na superb main mass individual. Price at 375,000 US dollars, landed in Sahara Desert. Ayan, 2018 siya natagpuan. So 25 make that 375 US dollars, nasa 24 million ang halaga. Okay, so yun lang ang siyam na pinakamahal na meteorite na naibenta na dito sa daigdig. Hanggang sa muli mga katiyat, sa ako'y magpaalam na. God bless us all.